Masayang araw po, mga ka-PL. May nagpapakalat po sa TikTok na di umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte may masamang karamdaman. At ang isa sa pinaka masamang ipinapakalat, mga ka-PL, di umano matetegi na di umano si Tatay Digong. Wow! Alam na alam ninyo ha. Ngayon, mga ka-PL, patutunayan natin sa kanila na malakas at sumisipa pa ang ating Tatay Digong. Siya ho mismo ang magbibigay ng mensahe. O eto ho ang video. Panoorin po natin, okay? Pero bago tayo magsimula, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike naman po ang video. Maraming salamat. Magkikisuyo lang po para lalo pang sumigla ang ating Tatay Digong at makasama pa natin siya sa Maisog Rally. Silang dalawa ni VP Sara, kasama na rin si Mayor Baste at si Congressman Pulong Duterte. Ayos! O eto na ho yung video. Panoorin na po natin. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay. Ito si Bong. Ako retired na. Mamakita. Bakita mo Bong yung maliit ko na bahay. Kain lang niya. Housing lang ito. Housing ito ng... Batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Nandito lang ako nagre-relax. At nagbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng masamang balita. Alive and kicking. Siyempre, may edad na po si dating Pangulong Duterte. Kahit papano. May konting sakit, pero at his age, he's very healthy. Alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo ng pinakamatagal. Mayor, ilang taon, presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong, bakit pa buhay pa yan? Bakit tayo na magpahinga, matanda na? Yun pa ang tanong yun. Pero kung sabi mo, balitaan ninyo, may chismis, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Hindi ako exception. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanang paraon. Kaya kung nakaya na nilabanan ko lahat. Lalo na yung krimen. Tapos na ako, retired na ako. So, very healthy po si dating Pangulong Duterte. Ako naman, in my own small personal capacity, ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, at hindi ko po pababayaan ang ating dating Pangulong Duterte. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. At mahal na mahal ko po siya. At parati niyang pinapaalala, just do what is right. Yan. Magtanong kayo ng anong pinaka-advice ko
para sa iyo at para sa mga anak at apo ninyo. Isa lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi nung kailangan pag-usapan eh. Alam mo dito, pati dito, kung ano ang tama o mali. Gawin mo lang yung tama. So, sa mga nagpapakalat, let's pray for former President Duterte. Okay po siya, oh. Mayor, kamao. Thank you. So ayun na nga, maliwanag sa mga fake news na kumakalat sa TikTok. Alam mo naman po natin kung sino yung mga nagpapakalat na yan. Sila yung mga for the views lang, mga kababayan. Dahil lang hindi nakadalo si Tatay Digong sa Pampanga Maisog Rally, gumawa agad sila ng kwento. Hoy, baka may malubhang karamdaman na ang dating Pangulo. Mga sinungaling talaga. Hoy, baka naman, matetegi na yung matanda. O ayan, maliwanag ha. Buhay na buhay at malakas na malakas ang aming Tatay Digong. Siya nga pala, tandaan ninyo, si Enrile, ilang beses nang pinatay yan sa social media. Pero ngayon, ayan, gabinete panibangag, mga kababayan, ay ang ginagawa ninyo nang yan, na gumagawa kayo ng fake news, na di umano, may sakit, may malubhang karamdaman, matetegi na si dating Pangulong Duterte, lalo nga haba buhay niyan. Yung ginagawa ng balita, mas lalong lumalakas pangangatawan niyan. Si Tatay Digong, mga kababayan, kung mapapansin ho ninyo, may kahinaan na. Pero sa edad niya, para sa akin, malakas pa siya. Matino pa pag-iisip niya. Hindi tulad ng ibang mga matatanda na kaedad niya talagang lugmok na ang katawan, mga kababayan. Kita niyo naman, sa edad niyang yan, malakas pa siya, mga kababayan. Isang beses lang hindi nakapunta sa Maisog Rally. Ginawa na agad ng istorya. Itong mga ito talaga. Ba't di kayo gumawa ng istorya na si Muning may malubhang karamdaman? Parang baliktad yata kayo. Binabaliktad nyo yata. Sa palagay ko lang, si Muning ang may malubhang karamdaman. Hindi si Tatay Digong. Saan? Yung karamdaman niya? Sa utak niya. Kung ano-ano desisyon niya sa buhay, hindi malaman. Paiba-iba. Tumatumbling-tumbling nga daw. Sabi ni Attorney Harry Roque, mas malala ang karamdaman itong si Muning, mga kababayan. Utak, ang napipinsalaan sa kanya. Mahirap kapag ka utak ang may pinsala. Buti yung aming tatay. Talaga nga namang medyo may kahinaan na. Pero walang malubhang karamdaman. May mga simpleng sakit lang, ubo-sipon, diarrhea, ganon. Kaya hindi nakapunta sa Maisog. Ayan, ikaw ba na mabibiyahe ka ng aeroplano, sumasama ang tiyan mo. Di malahimik ka na lang sa bahay. Kung doon habang nakatayo ka, nagsasalita ka sa entablado sa Maisog, sumasama na sikmura mo, di mamahinga ka na lang muna. Marami pa namang Maisog Rallying magaganap. Tapos ginawa nyo kaagad ng masamang kwento. Yung mga simpleng sakit ni tatay, oo meron, pero hindi malubha. Yung kay Muning, siya ang may malubhang karamdaman. Utak, pag-iisip. Ayan. Okay? Ulitin ko. Si Tatay Digong natin, mga kababayan, malakas na malakas pa. At baka, eto na, makasama pa natin siya. Kasama si Inday Sara, okay?
si Pulong, di ba? Si Baste, kompleto na. Big Four, mga kababayan, kumbaga, Big Four, ayan, malalaki, talagang malalaking tao at respetado at nirerespeto at minamahal ng karamihan. Makakasama natin sa Maisog. Baka lang. Diba? Magantabay lang po tayo. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed. Basta bis na keros. Ayos.